Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila linabas na nga ang mga baho na tinatago ni Kuting ng Norte na ito at Lisa Smugs at ni Tambaluslos. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan kung paano nga nila pinagtataksilan ang taong bayan. Dito kasi natin makikita at pag-aaralan mga kaibigan kung gaano nga ba talaga sila kaganib sa kapangyarihan na talagang ginagawa na nilang lahat at ginagawa nilang walang alam ang taong bayan sa kanilang ginagawa na talagang ginagamit ang mga mainstream media. Dito nga natin makikita mga kaibigan at ang mainstream media ay talagang hindi nga linalabas ang mga baho ni Kuting ng Norte, Lisa Smugs at ni Tambaluslos dahil di umano nakakatanggap sila ng limpak-limpak na salapi. Ngayon nga ay talagang pinag-iinitan na naman ang mga batikang vlogger, mga general na sinasabi na talagang may video nga sa pagkapulboronic ni Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na bakit gagamit ng dahas si Kuting ng Norte na ito kung hindi naman pala totoo na siya ay pulboronic. At kung titingnan natin, siya ay isang public servant kaya dapat hindi siya umasta na talagang hawak niya ang batas. Kaya naman ang mga pulpol na mga general na talagang tumatanggap ng salapi ay talagang umaasikaso at umaaksyon nga raw di umano sa kahilingan ni Kuting na mapabagsak ang matikang vlogger, mga attorney at mga ibang general na kontra kay Kuting ng Norte. Kaya naman mas lalo nang gagaliiti sa galit ang taong bayan dahil sa ginagawa ni Kuting na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. 2,000,000% kasabwat ka, Kuting Lisa, dahil tarantado kayo, sinekreto niyo pa ang pag-appoint. Itinago niyo, hindi niyo pinakita sa taong bayan ang papeles ng kanyang appointment at even pronouncement mo. Picture, usually, 'pag mga ganitong ito, 'pag ganitong mga appointment dapat pinapakita ninyo, pinapaalam niyo sa taong bayang mga hinayupak kayo. Pero anong ginawa niyo? Itinago ninyo. Ito, yung special ano ba yun, yung hayop na yun? Oh. Ito mga palangga, oh, yung dalawa diyan mga special envoy to China yung mga hinayupak na yan. Si Maynard Ngo na nagbigay kay, Kuting ng, mga Cherry Mobile, ayan si Benito T. Chico, ayan yung dalawang yan, naka-ano, in fairness, naka-published sa Presidential Communications ang kanilang appointment. Pero pagdating kay Michael Ma, itinago ng buwaka ng inang Lisa dahil business partner niya yan si Jongjong. 'Di ba? Tinago. Yan, tatayuan ko sa korte yan, dahil dokumentado yan, nakikita, alam ninyo na hindi na isinekreto ng buwaka ng inang gobyernong ito. So ano pa titiwalaan niyo pa 'tong mga 'to? Kayo diyan na galit sa akin na mga pulawan, okay? Galit na galit kayo dahil nagsasalita tayo dito. Tama ba ang question ko na yung hinayupak na gobyernong ito isinekreto mismo sa inyo, sa ating lahat? Ang pag-appoint sa isang smuggler, ito yung sinasabi natin, ito yung isang taon ko na, mag-iisang taon na natin pinag-uusapan na si Michael Mann na mismong pinangalan ng smuggler, kinancel nila ang hearing at never na pinapunta dun sa Kongreso at sa halip inappoint pa nung June of this year ni Kuting, ito yung sinekreto nila. So ano pa pagtitiwalaan niyo dito? Pero yung issue sa Smartmatic na kinasangkutan ng asawa niya na nakipagsabwatan sa may-ari ng Smartmatic, ni isa wala. Well, I hope Coco Pimentel will push that dahil inumpisahan niya na sa Senate 'yan. Senator Amy, hanggang ngayon wala ka. Sabi ko nga ikaw yung pinaka-powerful sa Committee on Electoral, Reforms. Ano, alam ko kakampihan mo si Inday, kakampihan mo yung taong bayan, o kakampihan mo ang kapulburonan ng pamilya mo. Kailan ka magsasalita? Lulubog ka namin kasama ka sa kangkungan, believe me. Lulubog namin kayong lahat. Jutang jininan yung lahat. Bakit? Hindi ko kayo puwedeng murahin?
Puwede ko kayong murahin dahil ni piso wala akong hiningi sa inyo. Sinuportahan ko kayo. Ano, Senator Amy, tatanga na lang ba tayo "Ay, ang tatang ko, nagkamamultihin tayo." Ano ba 'yan, wag na natin pag-usapan 'yan. Hay, kasi may sumisira kasi kay Inday. Hindi puwedeng gano'n ka-letche ang kabaklaan na anik-anik. Ako bading din ako dito, pero hindi lang puwede ganiyang mga hanash. Ano, susuportahan mo lang kabangagan ng kapatid mo? Anyway, ikaw ang dahilan at sa lahat ng pambubudol. Alam mo palang nagpupulburon ang iyong kapatid. Alam mo yung iyong sister-in-law, ikaw na rin nagsabi, 'di ba? Na for sure alam mo 'to, hindi for sure, alam niya 'to mga palangga. Gusto mong bigyan si Lisa ng pera nung bago kayo nung may mga pagkakataon dahil magulo siya sa pamilya ninyo, nakalimutan ko na exact word ni Amy basta pinabibigyan ng pang-shopping si Lisa, bigyan daw ng pera para padala sa New York, sa very Harlem area, ghetto 'yan, eh. Oh, para hindi na manggulo sa para hindi na sagabal sa mga desisyon sa pamilya, 'di ba? Eh, alam mo pala bibigyan mo pa nga ng pang-shopping si Lisa sa Harlem. Kanging ina, very New York, tignan mo ang kadugyutan mo, Lisa. Pinagloloko niyo ang Pilipino. Hmm. Sabi ni Jelay, si Presenter Amy may personal din siyang interes, gusto din niyang Malacanang. Well, yun na nga mga palangga, kasi kung hindi personal interest, Senator Amy, kung hindi personal interest, bakit? Bakit ko 'to sinasabi palangga? Agosto pa lang alam na, well, hindi Agosto pa lang, alam ni Senator Amy the moment na inasawa yan ni Kuting si Lisa, alam niyang demonyo yang sister-in-law niya. Sa mga nakakanood lang sa akin, ulitin ko po, Agosto pa lang, nung bago ako nagsalita dito, sinabi ko, minessage ko si Senator Amy na, "Senator Amy, ano ba ang nangyayari sa kay Manong Kuting?" 'Di ba? Ano, hindi ko pa siya tinatawag na Kuting. Kay mong bakit ganito ang nangyayari? Bakit ang pagtitira sa kay Attorney Vic, bakit sila nagsisiraan? That was August pa lang, hindi pa natatagal si Attorney Vic, bakit ganito? Hindi mo puwede pagsisinungalan 'to, Senator Amy, dahil sinabi mo sa'kin, "Hay naku Maharlika, wala akong power. Nandito lang ako sa tabi-tabi and masyadong insecure si Lisa sa akin." 'Yan, sinabi mo sa'kin mismo. Bakit ang tagal na, Senator Amy, mag-iisang taon na. Kumpara ka sa Pilipino. Tapos ito na ginagawa ng kapatid mo, binababoy na bawat Pilipino. Binababoy na kaming lahat, hindi tayo puwedeng, "Ay naku, yung tatang ko mamultuhin tayo, buwakan ng ina." Puro gano'n-gano'n na lang. "Ay naku, yung kapatid ko bangag-bangag sa pulburon." Ay, hayaan mo na siya. Ano ba 'yan? Bakit kasi ito? Nagmamadali sila, 'di ba? Si Inday Sara, ganyan-ganyan, ano ba 'yan? Alam mo, alam mo na si Kuting ang kapatid mo ang may pasimuno at si Lisa na papasukin ang ICC sa Pilipinas. Yan ang katotohanan, alam na alam mo, pero wala kang magawa kasi naninimbang ka. Naintindihan ko, kasi kapatid mo yan, eh. Pero kung ang puso mo kung totoong takot kang multuhin ka ng tatang mo dahil ang sina-suggest mong message na baka multuhin kayo ng tatang ko is yung tatang mo ay yung kabutihan na ginawa niya during his time. So 'di ba gano'n? Eh, lalo kayong mumultuhin ng tatang mo. Kung pababayaan mo na ang mag-lead sa bansang ito, sa Pilipinas ay polboronic, katulad ni Lisa, at ang not lead, ang magmamanipula, kundi itong si Lisa. Alam na alam mo na si Lisa Ahas Maggs ang nagmamanipula at ang kapatid mo ay pinipisat lang yung itlog niya. Kakapiranggot na itlog, kasing itlog ng botike. Alam niyo yung itlog ng botike, yung nakukuha sa kahoy nung bata tayo sa probinsya? Pinaglalaruan ko yan nung bata ako. Ganyan lang kalaki yung itlog ni Kuting, pinipisat pa ni Lisa. Hanggang kailan, Senator Amy? Hindi kami makapag-antay. Ayaw na namin ng mga, "Hay naku, tatang-tatang, buwaka ng inang mga statement 'yan." Namamatay na ang ating mga kababayan, nagugutom na ang mga palangga, 'di ba? Tanginan niyo, yung paglabas ng mga Pilipino magbabakasyon lang sa Hong Kong, yung mga
mga nag-ipon ng kanilang pamasahe, pinayagan, ini-sponsor ng kanilang mga kamag-anak sa abroad para kahit papaano makatikim man lang ng konting bakasyon diyan sa Thailand, sa Asia. Tangina niyo, ang higpit niyo, ayaw niyong palabasin yung mga Pilipino. Gusto niyong pahirapan, ine-extort niyo sa immigration. Tapos yung foreigners na sinasabi mo kuting para kumitil ng buhay diyan, nakapasok ng gano'n-gano'n na lang. Ibig sabihin jutang din yung mga julol kayo. Palpak kayong lahat, yung mga utak niyo nilalamon na ng pulburon, 'di ba? Ang hirap niyo makaalis sa kapwa Pilipino natin. Ay hindi kapwa, tayo mismo mga Pilipino paglabas diyan, hindi kayo makatakas dahil kumpleto na kayo sa maliban naman na dun talaga yung iba na nayu-human, traffic talaga sila, yung iba ginagawa ng kuwento. Imagine niyo yung kanilang, although binawi din nila later on, na hinahanapan lahat 'pag nag-abroad ka. Kailangan magpakita ka ng birth certificate, ng link at ng kung ano mga bank statement nung mga nag-sponsor sa'yo. Bakit nagpapakita kayo ng hinihingi niyo yung bank statement, immigration? Naalala niyo yun? Kunyari ikaw, brown na Pinay, naalis ka, nilibre kita kunyari o si Maharlika ang nag-sponsor sa akin. So ngayon, kukunin pa nila yung mga bank statement ko and everything, 'di ba? Kunyari nalaman nila si Maharlika, aba, ang dami palang pera 'to, mayaman pala 'to, merong $1 billion kunyari. Anong gagawin nila? What? O sige, okay na. Tapos ano, pwede nila akong i-extort. O tawagan mo yung BFF mo, si Maharlika. Baka naman. 'Di ba? Binibigyan ko lang kayo palangga ng malinaw na picture kung paano ginagawa sa inyo, sa atin diyan na ating mga kababayan na gusto niyo lang magliwaliw, bago kayo makatakas sa kahirapan o makatakas kayo dahil gusto niyo lang mamasyal, ang scrutiny na ginagawa sa inyo, malihigit pa sa terorista ang tukuring sa inyo. Pero yung mga sinasabi ni Kuting na foreigner ang tumira diyan sa MSU, nakapasok ng gano'n-gano'n pa lang. So what's the point of budget, confidential fund ng DND, ng NSA, waka ng inang presidenteng ito na nakapasok yung mga foreigner na yan. Kaya sabi ko nga, ang tanong ko, pinapasok niyo ano? Kayo ang nagpapasok sa kanila para magkaletse-letse ang Pilipinas, para gagamitin ninyo later on. Okay? Then later on palangga, like after, di ba sabi ko sa inyo, walang sense of life up to now. Mabuti pa nga si Inday Sara at sino pa bang nagbigay na? Si Inday Sara, napanood ko na nagbigay siya ng live statement na ibig sabihin buhay na buhay yung ating Vice President at hindi bangag sa pulburon. Okay. Tignan natin. Tapos, yung kasyungahan ni Gibo, talagang sinigundahan niya yung kanyang statement ni Kuting na yun nga may foreign ganito ganyan, may foreign intervention sa MSU o foreigner ang salarin. Then, iimbestigahan pa nila. Paano nyo nalaman? Iimbestigahan nyo pa lang, hindi ba naman mga julol? Nilalamon na ng pulbur mga jutak ninyo, mga jutang ginines kayo. O, dapat wala nang investigasyon. Kasi 100% na kayo na foreigner ang tumira dyan eh. Wala pa mga, forensic investigation, SOCO, di ba? Oh. Okay. Ano pang pinagsasabi nito? Mga hinayupak. Chodoro, strong indication of foreign involvement in MSU. Indication pa lang. Strong indication. Hindi pwedeng ganyan. Indication. Indicate pa lang, pwedeng mali. Pwedeng yes, pwedeng no, di ba? Pwedeng confirm, pwedeng indication. It's the same thing. Buwan ka nang ina kayo sa Congress nung tinatanong ni Ka Eric ng SMNI na may nagbigay sa kanya ng information from the Congress na meron daw 1.8 billion na ginastos si Tambaloslos lang. Din patanong na i-deliver ni Ka Eric na baka naman magpaliwanag. So anong ginawa ninyo? Ginipit niyo yung tao. What if kung mali yan? Yung sinabi ni Kuting, kunya for the heck of the conversation, na hindi naman pala foreigner. O this fake news din kayo. Mga hayop kayo. Dapat confirmed report. Based on the investigation, based on the gathering of facts. Di ba? Dapat confirmed na foreigner. O ayan, indication. May indication. Hindi 100% confirmed.
O sure na sure kayo? It's the same thing na pag-deliver ni, host na si yun nga, ka-Eric na meron daw 1.8 billion pero ginipid niyo at gusto niyo ng tanggalan ang SMNI ng prangkisang mga inayupak kayo. Hindi ko pinagtatanggol ang SMNI mga palangga, but pinagtatanggol natin yung pagtrato sa mga taong nagtatanong, nagsasalita. Like you, like me, na ako nauna na nila akong ginipit. Pero akala nila mapapatahimik nila ako, 'di ba? Last year pa, sinubukan na nila akong itumba. Hindi niyo matutumba ang alindog ko. Unless na lang kung mahuli niyo ako ng bonggang-bongga ng mga sindikato ninyo. Kasi yan target nila yung ulo ko para tumahimik na ako. Yeah, may patong ng ulo ko sa mga sindikatong ito. Kaya sabi ko sa inyo, kung ako ay mapatay at hindi pababayaan ng tadhana yan dahil marami pa tayong misyon. Ang salarin ay si Lisa Maria Luis Cacho Araneta Marcos at ang presidente ng Pilipinas na kasinlaki ng butiki, ang Jetlog. Yang mga grupo ni Tambalusos, wala akong kaaway sa kahit saan. Wala akong tinarantadong tao, wala akong inagrabyado, wala akong ninakawan. Katulad ng ginagawa nila, wala akong dinorobo, as in zero. Kaya kung may mangyari sa akin, ito ang mga buwakan ng inang to ang may utos. Foreign NPA, sabi ni Uniwise. Oh, ngayon sasabihin nila, I don't think foreigner though, NPA. Sabi nga, brown na Pinay. Yun nga ang hindi ko siya nasabi na foreigner. Ang nagsabi niya si Kuting ha. Baka magkamali kayo si Kuting. Gawa-gawa lang yang para mabaling ang atensyon ng taong bayan sa ibang issues para makalimutan na ang paghahanap ng budget na inuubos ng Kongreso. Razida, Daud Abdullah, posible din. Kasi yun nga ang pagtakpan nila, di ba? Di ba sinabi ko na sa inyo yon na gusto nilang ang atensyon ng taong bayan ay mapunta kay Sara sa kanyang impeachment na gusto nilang gawin, nila Kuting, at ang yung sa confidential fund, the 125 million, right? Na ang Office of the President rin ang nagbigay nun. So, yun ang gusto nilang baling. Ibaling ang atensyon kay Duterte sa ICC na sinabi rin ni Kuting dyan, 2018, 19, even in the past na walang jurisdiction ng ICC pero binabalik nila ngayon. Kasi nga mga palangga, maaring sabi ko kanina, nakakaranas na ng aratay si Kuting. Yun ang aratay. May Ilonggo ba dito? Bisaya? Bisaya. Yun ang aratay. Ang Ilocano, minsan magkawig yung salita natin eh. Inaaratay na ang mga giatay. You know? Sinisingil na sila yung sa kanilang mga kabulukan sa kanilang katawan. Kaya gusto nilang pabagsakin si Sara, i-impeach, para magkaroon ng continuity. Okay, not continuity ng sinasabi ni Kuting na i-continue yung ni Duterte, but continuity ng kanilang kasakiman. Continuity kasi the next in line kapag pinatanggal nila si Sara sa anong paraan ay si Tambaluslos na. Ano Kuting, nakakaranas ka na ng aratay? Aratayin ka na sana. Dapat nga aratayin ka na ng bonggang-bongga eh. Kasi yung ginagawa mo, yung kahayupan na ginagawa ninyong dalawang mag-asawa, maliban sa magkahiwalay kayo ng tulugan, you know that, di ba? Sinasabi ko sa inyo, nagpapanggap na lang kayo para sa pagnakaw nyo ng pera ng bayan. Alam na alam ng mga komunidad sa business sector dyan sa Pilipinas, even ng mga artista, na ang inaano mo Kuting, ang tawag doon, ang pinapantasya mo ay si Ting 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 Ting. At sukang-suka ka na sa bilat ni Lisa. Sa kipay niya. At sa ugali niya, pareho lang kayong mga polboronic. Makyaw. Yun ang makyaw. Masyoho, makyoho. Makyoho yung mga katawan ninyo, makyoho pa pati mga puso ninyo dahil burak ang laman. Rose Mostunen. Huwag natin banggitin yung mga bayaran dito. Okay? They don't have, hindi si Claudia Bermudez na nahimik na yun. John Perez, no, hindi siya. Ex niya yun, pero hindi si Claudia. Iba si Ting 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 Ting. Naku, ganda ng babae yan. Huwag na natin, Diyos ko, kung yan ang naging first lady niyo. Pero may sariling buhay yun. Nabanggit na yun sa pelikula ni Darrell Yap.
Alam niyo ba yung, yung pangalawang movie ni Daryl Yap, 'di ba pinatigil ni Lisa Smugs yun? At galit na galit si Lisa doon nung sinabi sa movie na si Kuting ay happy-go-lucky, tamad at nagsuot lang ng camouflage para magpanggap na kunyari matapang. Si Amy mismo bukelya niyan. So anyway, wag na maghintay ng 5 taon sabi ni Warius Pham. Exactly. Jocelyn, okay, baka si Ting 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 ang kay BBM at kipay naman si Chug Chug Chug. Si Chug Jun, Jong 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 yun, hindi Chug 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 Chug. Si Jong Jong Jong. Anyway, mga palangga, napakalungkot ng nasasadlakan ng bayan natin. Continuity para sa kanilang kasakiman, not continuity para sa inyo. Siguro naman palangga matatalino naman, sabi natin matatalino ang Pilipino, eh. Sabi ko nga, whether galit kayo sa akin, yung mga pinagsasabi ko dito, na lahat hindi naman lahat pa, halos lahat nagkatotoo at nangyari, naunahan pa natin ang mainstream media. Ng lahat ng kaletsyehan na ginagawa ng Marcos Jr. na ito at ni Lisa Smugs na pang-aapi sa inyo at pag-a-appoint sa mga sindikato, pagpapalabas sa mga sindikato, pagpapanalo sa, alam mo, mga kabalangga, sabi ko nga, whether anong kulay mo, kung mahal mo bayan mo, mahal mo Pilipinas, lupang pinanggalingan mo, sa PCSO na lang tayo, doon lang natin, umikot-ikot lang tayo sa PCSO, isusukan nyo na itong gobyerno. Every other day may nananalo, every week may nanalo sa loto. Pero ni isa sa Kongreso walang gustong imbestigahan yan. Sabi ko nga, napakadali lang hulihin yan. Kung talagang legit. Itatanong ko, Lisa, di ba? Ikaw, si Mel Robles at si Taning Pinoy, tahi-tahimik ang buwaka ng inang pinaaral mo sa London? Nagtatransport kayo ng pera sa off your account nyo dahil ang si Mel Robles, di ba nireport ko na sa inyo pabalik-balik sa London, ay sa Europe? Anong ginagawa ng baka ng inang yan pabalik-balik sa Europe? Anong business na sa Europa? General manager siya sa PCSO, bakit siya pabalik-balik? Nandyan sa immigration record niya, ba't hindi ipatawag yan? Si Lito Lapid ang chairman dyan sa amusement sa Senate. At makikita ng taong bayan, abala kayo sa pagsira sa kay Sara kasi gusto niyo ng continuity ng pagpapanalo sa loto, no? Nakita ninyo, kahit galit kayo sa akin, natutuwa ba kayo na every other day may nananalo sa loto? Okay lang sana kung totoo yun, kung legit yun, na talagang may nanalo. Ang punto de vista natin dito palangga, hindi dahil galit tayo dahil may nananalo na naman ng mga Pilipino. Kung pwede nga lang lahat kayo papanalo din sa loto, yun ang wish ko kung pwede. Lahat milyon-milyon kayo kung talagang ibinibigay sa inyo. But ang issue dito, pinapanalo sa loto, yung mga sarili nila. Pag pinatawag yan, kaya dapat matapos na natin tong Kuting na ito dahil yung next, papalit kay Kuting. Kung sino man, definitely hindi si Tambaluslos. Para lalo nating maimbestigahan ang susunod kung sino tong mga taong walang gustong mag-imbestiga ngayon. Sinong pinapanalo nila sa loto na ang punto ko dito, imbis na pinanalo nila sa loto yung mga kasabwat nila at hinahatid sa Europa, sa offshore accounts, dapat na ibibigay yan sa serbisyong publiko, sa mga ospital, doon pa ulit-ulit na tayo, livelihood programs. Pero anong pinagkakabalahan nila? Pakikipagsabwatan sa smuggler. Pakikipagsabwatan kay Tambaluslos, pagkukolekta ng mga bribe money ni Lisa Ahas. Patawag mo ako para patunayan ko sa taong bayan, hawak ko ang ebidensya, video mo, litrato mo, na parte ka sa panggigipit sa Okada, Manila. Bakit duwag ka, Lisa? Ikaw ang most powerful, di ba? Bakit duwag ka? Bakit duwag ka, Senator Amy, o pinipigilan mo rin ang Senate na ipatawag si Lisa dahil mapapahamak yung kapatid mo tungkol sa Smartmatic? Ayan, inaakusahan namin kayo ni Glenn Chong. Ang dami namin nag-accuse sa inyo. Bakit si Ka Eric lang pinatawag nyo? Ipatawag nyo kami dyan ni Glenn Chong para maipakita namin, mailad namin ang aming mga exhibit A, B, C, D, E, F, G, X, Y, Z. At ang magkaalaman, makita ng taong bayan kung ano yung pinagsasabi ko dito. Takot ka, Lisa, di ba? Naboboryong ka.
Umiikot yung kipay mo sa hawak naming ebidensya laban sa'yo. Kaya ni isang word, wala ka. I challenge you. King-inan nyo. Hindi yung pagtatanim-tanim ng kaso kay Marlica, kay Taberna, Taerna, mga ganyan. Anyway, mga palangga. Yeah. So, dun sa mga kababayan natin, mga estudyante sa MSU, well, wala po akong ibang magawa kundi I hope and pray na mawakasan na ang demonyong gobyernong ito. Hindi ako magde-deliver ng mga motherhood statement. Dahil unang-una, wala naman ako sa posisyon para mag-deliver ng motherhood statement. Para gusto ko lang sabihin sa inyo, ang nangyari dyan sa pangpakitil na sinasabi ni Kuting na may foreigner ang salarin, pwedeng sila ang gobyerno ang nagpakitil. Pwede, hindi ko sinabing 100%, pwede ang si Lisa at si Kuting, si Tambalusos ang nagpategi sa inyong mga anak. Kaya nagkaguro ng kaguluhan dyan, kahapon ng umaga, dyan sa Pilipinas. O kahapon ba? Anong oras ba sa Pilipinas? Basta, 12 hours ago. Anyway, this is your fair lady Maharlika. Thank you so much po. At huwag nating tigilan yung mga hayop na to hanggat hindi nakaratay o naaratay si Kuting at si Lisa. Maaratay lang si Kuting. Panalong panalo tayo dito. Makikita natin. Kaya kailangan superpower talaga tayo. Super yung boses natin. Kailangan aratay ang katapat niyan, you know? Aratay. And for tomorrow na sa Pilipinas, December 4, sige, confirm ko yung exact location. I think sa Circle, di ba? Confirm natin kung anong eksena yung kay Pangulong Duterte, yung sa pinatawag siya dyan para magpaliwanag din sa issue na kinasasako na inano sa kanya ng mga bataan ni Tambaluslos. O sige na palangga. Thank you so much. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang kalukuhan nga na ginagawa ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas. Kasama di umano si Lisa Smugs at si Tambaluslos Romualdez. Dito nga natin makikita na talagang sayang na sayang lamang ang tax na binabayad ng ating mga kababayan sa mga pulpolitiko na gianib sa kapangyarihan na tila binubulsa lamang ang kaban ng bayan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.